Paano kung si Miriam Defensor ang presidente ng Pilipinas? Senator Miriam Defensor Santiago, matapang, matalino at walang kinatatakutan. Isa sa mga piling politiko na talagang hinangaan at pinakinggan ng mga tao. Sa katunayan, kahit sumakabilang buhay na ang dating senador, pinag-uusapan pa rin siya ng mga tao. Pero paano kung ibahin natin ng kaunti ang istorya? Paano kung hindi siya pumanaw ng maaga? Ano ang mangyayari sa atin kung si Miriam Defensor ang tatayong presidente ng Pilipinas? Katatapos lang magbilang ng COMELEC sa mga boto para sa presidente ng Pilipinas at sa huli, babae ang lumabas, ang pangatlong babaeng presidente ng Republika ng Pilipinas. Inanunsyo na sa publiko na si Miriam Defensor Santiago ang tatayong presidente ng bansa. Kilala natin si Miriam Defensor para sa kanyang mga maapoy at matatalinong salita tuwing nakikita natin siya sa TV. Ito ang dahilan kung bakit binansagan siya na The Iron Lady ng Pilipinas. Pero hindi lang iyon ang kaya ng dating senador. Nagtapos siyang magna cum laude sa kursong Political Science sa UP Visayas at doon na din nag-aral ng law. Sa UP, nanalo siya ng iba't ibang oratorical contests at debates at ang naging pinakaunang female editor sa student newspaper na The Philippine Collegian. Nakapag-aral din sa labas ng bansa ang dating senador at nakuha ang titulong Master of Law sa University of Michigan. Noong 1969, tuluyang naging abogado si Miriam at matapos mag-aral ng maraming taon sa abroad, naging legal officer si Miriam para sa United Nations. Noong martial law, na-appoint siya bilang RTC judge sa Korte ng Quezon City at naging pinakabatang judge na na-appoint sa Metro Manila. Noong 1995, pumasok si Defensor sa mundo ng politika at nanalo bilang senador. Marami pang mga awards na natanggap si Miriam. Nanalo siya ng Ramon Magsaysay Award para sa kanyang government service noong 1988. Nakatanggap ng The Outstanding Women in the Nation's Service Award at naging pinakaunang Filipina at Asian mula sa isang developing country na nahalal bilang judge sa International Criminal Court. Sa dami ng nakuhang awards ni Miriam, naparangalan pa nga siya bilang isang magaling na ina at isang ehemplo sa mga babae sa bansa. Nakuha niya ang Celebrity Mother Award noong 1991 at ipinangalanan bilang isa sa 100 most powerful women in the world. Marami pang awards at achievements si Miriam Defensor, pero kung pagbabasehan lang natin ang mga binanggit ko, talaga namang masasabi natin na may sapat siyang experience at kakayahan upang pamunuan ang ating bansa. Alam natin yan. At syempre, alam din yan ni Miriam. Kaya naman noong 1992 elections, tumakbo siya bilang presidente. Oo, kung hindi nyo pa alam, dati na tumakbo si Defensor para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. At hindi lang noong 2016. Sa kasamaang palad, natalo siya kay President Fidel Ramos at nagkaroon pa nga ng ilang controversy noong elections. Noong April 28, 1991, na nadisgrasya ang sinasakyang sasakyan ni Defensor kung saan nagkaroon siya ng maraming sugat. Ayon kay Miriam, isa daw itong assassination attempt ng mga kalabang takot sa kanya. Tama kaya siya? Ano sa tingin nyo? I-comment sa ibaba. Ngayon na pag-usapan na natin ang mga achievements ni Miriam at kung anong klase siyang public servant, puntahan na natin ang buod ng videong ito, ang Pilipinas sa ilalim ni President Miriam Defensor. Gaya ng sinabi niya sa isang interview noong 2016, isa sa kanyang mga pinaka-priority kung magiging presidente siya ay ang pagpapatupad ng FOI o Freedom of Information. Naniniwala siya sa kahalagahan nito sa mga Pilipino at para sa kanya, kailangan malaman ng mga mamamayan ang mga totoong nangyayari sa bansa. May bill na nasa Kongreso pa sa kasalukuyan pero dahil si Miriam na ang presidente at vocal siya na pabor siya dito, mas napabilis ang proseso na kailangan para may patupad ang bill. At noong umabot na ito sa mesa ng presidente, agad itong pinirmahan ni Miriam at opisyal lang naging batas ang Freedom of Information Act. Ngayon ay nagiging mas transparent na ang mga opisyal ng gobyerno na siyang kumukontra sa mga sumusubok na gumawa ng mga corrupt practices. Nakasaad din dito ang accountability sa mga corrupt na government officials at ang mas malaking partisipasyon ng mga mamamayan sa pamamahala ng bayan. Dati na ding inihayag ni Miriam kung gaano niya kaayaw ang mga politikong umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. At pinakita niya ito nung kinalaban niya ang People's Campaign na sinimulan ni Presidente Fidel Ramos at kanyang mga supporters kung saan isinulong nila ang pagkawala ng termino ng pagiging presidente na siyang magbibigay kay Ramos ng infinite presidential term.
Sa isang landmark case, nanalo si Miriam at napigilan niya ang pangyayaring ito. Ngayong presidente na siya, isa sa ipinasa niya ay ang Anti-Dynasty Law o ang final ni Miriam na Senate Bill 2649 noong 2011. Ipinagbabawal sa batas na ito ang political dynasties na napakalaganap sa buong bansa. Sa ilalim ng batas, hindi na pwedeng tumakbo ang mga kamag-anak ng mga incumbent elected officials hanggang sa second degree of consanguinity na tatakbo ng re-eleksyon sa parehong probinsya na tatakbuhan ng official o sa pinanggalingan nito. Nagbabawal sa batas na ito ay siyempre ay ang direct family. Kabilang na sa relatives, ipinagbabawal ay ang mga apo, tiyuhin at kahit half-brother. Sinabi na natin sa una na isa sa mga nagustuhan ng tao kay Miriam ay ang kaniyang katapangan at ipapakita niya ito bilang presidente. Matagal-tagal na ring pinag-aawayan ng Pilipinas at China kung sino talaga ang may tunay na karapatan sa South China Sea. Subalit kahit nanalo na tayo sa arbitration case, hindi pa rin umatras ang China. Ngayong siya na ang presidente, dinagdagan ni Miriam ang military presence, police force at iba pang assets ang lugar para hindi na tayo basta-bastang guguluhin ng mga Chinese. Hindi natatakot si Miriam. Dapat nating panindigan at ipaglaban kung ano ang tunay na sa atin. Hindi rin nagpahuli si Presidente Defensor sa mga social policies. Ipinasa niya ang batas na magdadala ng divorce sa Pilipinas. Noon pa lang ay sinabi na niya sa isang interview na sang-ayon siya sa batas na ito. Dahil bakit mo pa pipilitin ng mag-asawang ayaw na sa isa't isa at gusto nang maghiwalay? Pero syempre, hinigpitan ni Miriam ang mga circumstances at requirement kung saan pwedeng kumuha ng divorce ang mag-asawa. Ginawa niya ito upang hindi basta-basta magpapakasal ang mga tao. Ngayong may madali ng paraan na magkahiwalay kung hindi man gaganda ang takbo nito. Para naman sa same-sex marriage, inanunsyo ni Miriam na wala siyang problema sa pagpapakasal ng dalawang lalaki o dalawang babae. Pero hindi pa ito pwedeng ipatupad sa Pilipinas dahil nakasaad sa ating konstitusyon at civil code na ang marriage ay magaganap lamang sa pagitan ng isang babae at isang lalaki. Kailangan pang baguhin ang civil code at institution bago pa maipatupad ang same-sex marriage. Ibinalik rin ng presidente ang parusang death penalty, pero para lang ito sa mga taong guilty ng heinous crimes tulad ng pagtotorture na nauwi sa murder o rape na nauwi sa murder. Marami pang mga ginawa si Presidente Defensor sa kanyang pag-upo, pero siguro ang pinaka-importanting aksyon niya bilang presidente ay ang pagpasa ng Senate Bill No. 1573 o the Pandemic and All Hazards Preparedness Act. Isinusulong ng batas ang pagbuo ng isang national health strategy na pwede nating gawin kung sakaling magkaroon ng pandemic o national emergency. Parang psychic ata tong si Madam Miriam eh. Nagsimula ito noong 2013 nung laganap ang MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome sa mundo. Agad nag-draft si Miriam ng bill na kokontra dito at inihayag pa nga niya na urgent ito. Sa kasamaang palad, hindi ito pinansin sa Senate. Isang tanong na lang ang kailangan nating sagutin ngayon. Paano nga ba makakatulong ang batas na ito sa ating paglaban sa COVID-19? Unang-una, mas magiging preparado tayo sa paglaban sa COVID. Noong nagsimula ang lockdown noong March 15, nalito ang maraming government agencies sa kanilang gagawin. May iba't ibang utos galing sa iba't ibang lugar. Sa ilalim ng batas ni Miriam, ang Department of Health ang gagawa ng plano at mga stratehiya para labanan ang pandemic. Dahil ang DOH ang mamumuno, hindi na malilito ang iba pang government agencies kung ano talaga ang gagawin. Susunod na lang sila sa mga directives ng DOH. Magkakaroon din tayo ng malaking boost pagdating sa problemang pinansyal. Sa ilalim ng batas, kailangang maglaan ang gobyerno ng pera para sa emergency funds taon-taon. Kung ipinasa lang ito agad noong 2013 o 2014, may malaki-laki ng ipon ang bansa para labanan ang pandemic. Higit sa lahat, magre-resolba ng batas ang shortage ng manpower o kakulangan ng mga frontliners dahil nakasaad dito ang paggawa ng Medical Reserve Corps na binubuo ng mga volunteer health professionals na pwedeng tawagin kung sakaling magkaroon ng national health emergency na tulad ng COVID-19 pandemic. Noong September 29, 2016, tuluyan nang pumanaw si Miriam Defensor Santiago sa edad na 71. Maaga mang sumakabilang buhay, hindi na mabubura ang mga kontribusyon niya sa ating bansa at hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao kung ano pa nga ba ang mga magagawa ni Miriam kung buhay pa ito ngayon. Higit sa lahat, ano nga ba talaga ang totoong mangyayari sa atin kung siya ang uupong presidente ng ating bansa?
Kayo,